Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 5, 2025. Yung low pressure area nga na minomonitor natin, ito po ay nasa western section na ng Palawan, at yung extension ng kanyang kaulapan ay posible nga na magdulot po yan ng pagulan dito naman sa eastern section ng ating bansa, sa may parte ng Quezon, sa may Mimaropa at parte ng Bicol region. At ito nga pong low pressure area na to, mababa pa rin po ang tsansa na maging isang bagyo habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay apektado po niyan ang parte ng Metro Manila. Kaya may pagkulimlim ng kaulapan pero maalinsangan pa rin po ang lagay ng panahon. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, meron po tayong panibagong monitor na posibleng sama ng panahon sa susunod pang linggo. Dito nga po sa ating satellite image, makikita naman po natin yung makapal na kaulapan na dala nitong low pressure area, at apektado nga po niya na itong parte ng Aurora, Quezon, at yung parte nga po ng Metro Manila ay kasama rin po dyan na merong mga pagkulimlim ng kaulapan. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin bukas May 6, expected natin na ganun pa rin po at posible nga pong tuluyan ng dahan-dahang malusaw itong low pressure area. By May 7, asahan natin may tsansa ng pagulan sa parte ng Eastern Visayas at kasama po ang Bicol region. Pagdating naman po ng May 8, asahan po natin na easterlies muli yung makakaapekto sa ating bansa, at pagdating po ng May 9, tuloy-tuloy po easterlies. Ibig sabihin po niyan, asahan na naman po natin yung tuloy-tuloy na maalinsangang panahon dahil nga po sa easterlies. Pagdating naman po ng May 10, asahan po natin easterlies pa rin na makakaapekto sa ating bansa. At pagdating nga po ng May 11, dito nga po mapapansin natin may posibilidad na dahan-dahan na pagbugso nitong southwest monsoon. Ito nga po yung posibleng habagat na nakikita natin ngayon sa ating advanced weather forecast. Pagdating naman po ng May 12, asahan natin may tsansa ng pagulan po dito sa may extreme northern Luzon at sa may parte ng Ilocos region. Dahil nga po meron tayong nakikitang makakapal na kaulapan dito at possible low pressure area. Pagdating naman po ng May 13, dito po wala naman tayong naasahang mga pagulan, pero meron tayong nakikitang makakapal na kaulapan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 14, magkakaroon tayo ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na posible pong makaapekto yan sa parte po ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 15 hanggang May 16, asahan po natin easterlies pa rin po yung makakaapekto sa ating bansa at magkakaroon tayo muli ng panibagong sirkulasyon dito or possible low pressure area. Pagdating naman po ng May 17 hanggang May 18, so ito po yung monitor natin kung magtutuloy-tuloy nga po ito na posibleng maging isang low pressure area na nasa eastern section muli ng Mindanao. Sa ngayon nga po, wala pa naman po tayong anumang posibleng minomonitor na 100% ng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Ito lamang possible low pressure area ang ating monitor sa ngayon na nasa eastern section nga po ng Mindanao. Pero again, inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. At ayon nga po sa ating European Center, nasa 65 to 70% yung chance na magkaroon tayo ng isang bagyo o hanggang dalawang bagyo ngayong buwan ng Mayo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.